Nung pumasok ako sa language course dito sa Germany, akala ko magiging okay na lahat. To make the story short, nagpunta ako doon para sa assessment at sinabi nila sa akin na magsisimula ako sa A2 level. Kasi nga nag-self-study na ako ng A1 level noon, pero isa yan sa pinakamalaki kong pagkakamali dito sa Germany. Yung unang araw ko sa klase, nabigla ako ng sobra kasi lahat sila magkakakilala, lahat sila sobrang galing. Yun pala, nagsimula sila lahat sa A1. Kumbaga, pumasok ako nung A2 lang at ako lang yata yung hindi nila kakilala doon. So, sobra talaga yung pressure sa akin nung pinakaunang araw ko nung language course. At yun nga, pag tinatawag ako ng teacher, hindi ako makasagot kasi nga, nag-aral na sila ng proper A1 level tapos ako sa self-study lang. Kaya hindi ko alam yung mga tinatanong ng teacher. At yun, talagang nabigla ako. Sabi ko, bakit ganun dito? Parang wala akong natutunan nung nag-self-study ako ng A1. Kaya nasabi kong malaki yung pagkakamali kasi pinag-aralan ko lang doon paano ko maipapasa yung A1 exam. Pero hindi ko pinag-aralan kung paano gumawa ng sentences gamit yung A1 level. At doon ko din na-realize na mali pala talaga yung shortcut yung pag-aaral ng German language kasi nga self-study ng A1, napasok ko nga yung exam, pero pagdating ko ng A2, parang wala akong natutunan. Pero wala naman talaga akong natutunan kasi nga yung pinag-aralan ko lang sa A1, kung paano makaka-certificate at kung paano yun maipapasa. Pero mas malaki pala yung problema pag hindi mo ginawa yung A1 level ng maayos. Kaya wag niyo akong gagayahin kung ayaw niyo matulad sa sitwasyon ko. Kung gusto mo pang malaman yung ibang struggles na pinagdaanan ko dito, follow mo lang yung page na to.